Akala nyo ba robot na magaling lang mag-English ang papatay sa bilyon-bilyong dolyar na BPO industry? Naku, nagkakamali kayo. At yan ang nakamamatay na maling akala na hanggang ngayon ay kinakapitan pa rin ng mga dakilang policy makers natin. Ang tunay na Terminator na kumakatok na sa mga pintuan ng mga skyscrapers sa Manila ay hindi lang basta chatbot kundi mga AI na kayang tapusin ang buong proseso ng mag-isa. Welcome sa era ng autonomous agents o yung mga AI na may sariling diskarte gaya ni OpenClaw. Kung titingnan natin sa lens ng macroeconomics, ang pagdating ng mga sistemang ito ay hindi lang basta tech update. Isa itong malakas na lindol na babago sa takbo ng global labor supply chain. Sa loob ng maraming dekada, ang BPO model ay nakabase lang sa simpleng math. Murang sahod plus galing sa English. Pero ngayon, kapag ang isang software ay kaya nang magbukas ng email, intindihin ang hanash ng customer, pumasok sa CRM system, mag-check ng warranty policy, mag-decide kung bibigyan ng refund, at mag-send ng email na may kasama pang discount code, lahat yan sa loob ng 3 segundo. Di wasak na ang math nyo. Hindi na natin pinag-uusapan dito yung AI na sumasagot lang ng scripted na tanong. Ang pinag-uusapan natin ay AI na kayang palitan ang buong departamento. Para sa isang bansang umaasa sa pag-export ng serbisyo gaya ng Pilipinas, ito ay usapin na ng buhay at kamatayan para sa ating growth model. Para mag-gets nyo ang lala ng banta na ito, kailangan nating silipin ang economic picture ng Pilipinas. Ang BPO industry ay hindi lang basta negosyo. Ito ang mismong dugo na nagpapatakbo sa ekonomiya ng bansa, na nag-aambag ng halos 8% ng ating GDP at nagbibigay ng trabaho sa mahigit 1.3 milyong Pilipino. Isipin nyo na lang yung mga mall at office building sa Bonifacio Global City o Makati na parang laging Pasko dahil sa dami ng ilaw gabi-gabi. Hindi lang yan puro desk at computer. Diyan kumukuha ng pangkain ang milyon-milyong pamilya, diyan humuhugot ng lakas ang real estate industry, at diyan nanggagaling ang dolyar na nagpapanatili sa halaga ng piso sa international market. Pero itong sobrang pagdepende natin ang siyang magiging mitsa ng ating pagbagsak. Kapag ang isang ekonomiya ay nakasandal lang sa iisang industriya, anumang tech shock na tumama diyan ay magdudulot ng domino effect na kayang magpabagsak sa lahat. Tinatawag itong digital Dutch disease ng mga ekonomista, kung saan ang sobrang focus natin sa BPO ay naging dahilan para makalimutan nating paunlarin ang manufacturing at iba pang core tech industries. Ngayong niyayanig na ng AI ang pundasyon ng BPO, ang buong economic structure ng Pilipinas ay sasailalim sa pinakamatinding stress test sa kasaysayan. Ang dating alas ng Pilipinas sa BPO ay nabuo sa 3 bagay. Una, yung galing natin sa mga repetitive tasks na tambak-tambak, mula data entry, content moderation, hanggang sa pag-copy-paste ng medical records, ang ating mga kabataang manggagawa ang nagsilbing walang pagod na data processing machine para sa mga global corporations. Pangalawa, yung customer support. Salamat sa impluensya ng Amerika, ang mga Pinoy ay may neutral accent at likas na hospitality, kaya tayo ang naging go-to call center ng mga telco, bangko at retail companies sa West. Pangatlo, yung mga back office operations gaya ng basic accounting, HR at level 1 IT support. Naisip ng mga multinational companies na makakatipid sila ng hanggang 60% kung ililipat nila ang mga trabahong ito sa Pilipinas dahil sa baba ng palitan ng pera at cost of living dito. Klasikong labor arbitrage ito, kung saan win-win situation ang lahat sa era ng Globalization 2.0. Pero tandaan nyo, gagana lang ang modelong ito hanggat tao pa rin ang pinakamura at pinaka-efficient na machine para gawin ang mga trabahong ito. Noong nagsisimula pa lang ang AI revolution, parang nakadrugs ang BPO industry sa sobrang kampante. Noong lumabas ang mga unang large language models gaya ng GPT-3, huminga pa ng malalim ang mga BPO bosses. Sabi nila, "Sus, AI lang yan. Puro imbento o hallucination ang sagot at wala silang human touch o empathy."
Pati yung mga financial analysts nakijoin sa delusyon, sabi nila assistant lang daw ang AI at hindi kapalit ng tao. Ang hindi nila naintindihan ay ang bilis ng pag-unlad ng technology. Akala nila ang AI ay isang static tool lang, hindi nila nakita na isa itong ecosystem na natututo sa bilis na hindi kayang sabayan ng tao. Dahil yung mga unang chatbots ay hanggang text lang at hindi kayang galawin ng mga system sa computer, naniwala silang tao pa rin ang kailangan para mag-connect ng iba't ibang software sa isang kumpanya. Dahil sa kayabangan na ito, maraming BPO companies ang hindi nag-invest sa AI infrastructure at mas pinili pang magtayo ng mga higanting building na puno ng upuan at lamesa. Ang tunay na paradigm shift ay hindi nangyari noong natutong magsalita ang AI. Nangyari ito noong natuto itong kumilos. Ang turning point ay ang pagsilang ng agentic workflows at large action models o LAM. Hindi gaya ng mga lumang AI na taga-predict lang ng susunod na salita. Ang mga agent gaya ni OpenClaw ay ginawa para magplano, gumamit ng tools at tapusin ang mga komplikadong task. Sa usapang ekonomiya, ito ang transition mula sa automation ng impormasyon patungo sa automation ng aksyon. Kapag ang isang AI ay kaya nang mag-log in sa ERP accounting software, mag-match ng invoice mula sa email, mag-check ng kontrata, at gumawa ng transfer order ng mag-isa, diburado na ang definition ng office work. Ito na ang sumira sa huling depensa ng milyon-milyong trabaho sa BPO. Mula sa pagiging passive na consultant, naging active na employee na ang AI na kayang mag-adjust at mag-ayos ng sariling mali. Para sa mga global companies, hindi na nila kailangan kumuha ng libu-libong tao sa kabilang panig ng mundo para lang mag-click ng mouse ng paulit-ulit. Para maintindihan nyo kung gaano kaseryoso ito, dapat nating malaman ang pinagkaiba ng chatbot sa autonomous agent. Ang chatbot ay parang encyclopedia na nagsasalita. Taga-sagot lang siya rin. Pag tinanong mo ng ano ang plan ko, sasabihin niya lang premium po. Hanggang doon lang siya. Pero ang agent ay may layunin at may kakayahang kumilos. Kapag sinabi mong gusto ko mag-upgrade at gamitin yung discount code ko last month, hindi lang sasagot ang agent. Gagawa siya ng multi-step process. Papasok siya sa transaction history para i-verify ang code, kokonekta sa payment API para kwentahin ang babayaran, babaguhin ang status ng plan mo sa server, at magsasend NG invoice sa email mo. Ang core difference dito ay agency o yung kapangyarihang mag-decide. Ang agent ay may malay sa digital environment, nakakagawa ng logic-based decisions at kayang galawin ang ibang software. Kung ang chatbot ay pinalitan lang ang manual, ang agent ang pumapalit sa mismong kamay at utak ng empleyado. Tingnan natin ang loob ng isang AI agent gaya ng OpenClaw para makita nyo kung bakit nakakatakot ito para sa BPO. Ang isang agent ay hindi lang basta LLM. Ang LLM ay nagsisilbi lang na utak para sa language at logic. Pero sa paligid nito, may mga komplikadong module. Una, ang planning module kung saan hinahati-hati ng agent ang malabong utos ng tao sa maliliit at konkretong tasks. Pangalawa, ang memory may short-term memory para sa kasalukuyang usapan at long-term memory na parang vector database para maalala ang lahat ng interaction ng customer sa loob ng maraming taon. Pangatlo, at pinakaimportante, ang tooling system. Ito ang mga kamay ng agent na nagpapahintulot sa kanya na tumawag ng API, mag-browse sa web, mag-run ng Python code o kontrolin ng mouse at keyboard sa isang virtual computer. Dahil sa open source frameworks, kahit ang mga medium-sized na kumpanya ay hindi na kailangang gumastos ng milyon-milyon para gumawa ng sariling AI. I-download lang nila ang mga ready-made na framework. I-tweak ng konti at boom. Mayroon na silang virtual staff na nagtatrabaho 24/7 nang walang overtime pay o SSS. Ang sikreto ng galing na mga AI agents ay ang tinatawag na multi-step reasoning sa pamamagitan ng mga teknik gaya ng chain of thought o REACT. Sa tradisyonal na BPO, ang isang agent na humaharap sa reklamo ay kailangang mag-isip. Galit ang customer dahil late ang delivery. I-check ko muna ang tracking number. Kung nasa warehouse pa, tawagan ko ang logistics. Kung hindi kaya i-deliver today, oferan ko ng 20% refund.
Ang mga modernong AI agents ay eksaktong ganito rin mag-isip, pero sa bilis ng computer. Ang REACT technique ay pinipilit ang AI na magsulat muna ng logic bago kumilos, pumili ng tamang tool, gawin ang aksyon, tignan ang resulta, at mag-isip ulit para sa susunod na step. Kapag may error, gaya ng ayaw mag-connect na API, hindi titigil ang AI at magsasabing, error po. Mag-iisip siya ng ibang paraan, gaya ng pagsubok sa ibang port o paghahanap ng info sa web. Itong kakayahan na mag-self-correct at mag-adapt sa mga kakaibang sitwasyon ang dating nag-iisang alas ng tao. Ngayon, wasak na ang monopolyong yan. Hindi magiging ganito kalakas sa mga AI agents kung wala ang pagsabog ng API economy. Sa nakalipas na dekada, bilyon-bilyon ang ginastos ng mga BPO para ituro sa mga tao kung paano gamitin ang mga software gaya ng Salesforce, Zendesk o SAP. Ang pagiging bihasa sa mga UI o user interface na ito ay dating mahalagang skill. Pero ang mga AI agents hindi na kailangang tumingin sa screen. Direkta silang nakikipag-usap sa nervous system ng mga software na ito sa pamamagitan ng API. Ang bilis ng interaction sa API ay libu-libong beses na mas mabilis kaysa sa pag-click at pag-type ng tao. Bukod pa dyan, ang mga modelong gaya ng OpenClaw ay sadyang sinanay para intindihin ang mga technical documents ng API at gumawa ng tamang code. Sa microeconomics, binabawasan nito ang transaction cost sa loob ng kumpanya hanggang sa maging halos zero na lang. Kayang kumuha ng agent ng data sa Salesforce, mag-check ng stock sa SAP at mag-send ng update sa Twilio sa loob lang ng 1 millisecond. Ang integration power na ito ang gumagawa sa agent na isang super employee na kayang gawin ang trabaho ng 3 o 4 na departamento ng sabay-sabay. Isa sa pinakamalaking problema ng mga tao sa BPO ay ang limitasyon ng memorya at context. Kapag tumawag ka sa customer support, nakaka-high blood dahil kailangan mong ulit-ulitin ang problema mo tuwing ililipat ka ng agent. Sayang sa oras, sayang sa pera. Ang mga AI agents ay solusyon dito dahil sa kanilang dambuhalang context window at RAG technology. Ang mga modernong model ay kayang magbasa at makaalala ng milyon-milyong token ng data nang sabay-sabay parang binasa mo ang buong history ng email at recordings ng customer sa loob ng 10 taon sa loob lang ng ilang segundo. Gamit ang vector databases, kayang hugutin ng agent kahit ang pinakamaliit na detalye na nabanggit mo 3 taon na ang nakakaraan para lang maging personal ang usapan nyo ngayon. Ang perpektong memoryang ito ay hindi napapagod, hindi nagre-resign at walang turnover rate na siyang sakit sa ulo ng BPO industry. Kapag gumamit ang kumpanya ng AI, bumubuo sila ng isang permanenteng asset ng kaalaman na lalong tumatalino sa bawat usapan. Ito ang competitive advantage na papatay sa tradisyonal na outsourcing model. Kung gusto niyo makita ang future ng BPO, tumingin kayo sa China. Dahil sa kanilang demographic crisis kung saan kumakaunti ang mga bata at tumataas ang sahod, wala silang choice kundi maging pioneer sa paggamit ng AI agents sa mga kumpanya. Imbes na mag-outsource sa Southeast Asia, gumagamit sila ng mga internal agent systems. Mula Alibaba, Tencent hanggang sa mga fintech startups, may malaking eksperimento na nangyayari doon. Sinasanay nila ang mga AI agents hindi lang para sumagot ng tanong, kundi para patakbuhin ang maliliit na sangay ng negosyo. Halimbawa, sa cross-border e-commerce, ang mga agent na ang nag-analyze ng market trends, nagsusulat ng product descriptions sa iba't ibang lengguwahe, nag-optimize ng ads, at nag-aayos ng mga refund. Malinaw ang mensahe. Ang automation ay hindi na lang option para lumaki ang kita, kundi isang survival command para manatiling buhay ang produksyon habang nauubos ang mga tao. At kung ano ang ginagawa sa China ngayon, asahan nyo na magiging global standard na yan bukas. Ang mga resulta mula sa China ay sadyang nakakalula para sa kahit sinong BPO manager. Ayon sa mga internal financial reports, ang gastos para matapos ang isang multi-step customer service process ay bumagsak mula sa average na $15 kada oras ng tao patungo sa 15 sentimo na lang para sa bawat task na ginawa ng Agent API. Isang 99% na bawas sa gastos.
Bukod pa dyan, ang First Contact Resolution o FCR, yung KPI, nasukatan kung naayos ba agad ang problema, sa unang tawag pa lang ay tumaas ng 40% kumpara sa pinakamagaling na tao. Ang mga agent ay hindi nade-depress kapag minumura ng customer, hindi nakakalimot sa mga bagong promo, at walang fat finger errors o pagkakamali sa pag-type. Sa macroeconomics, pinapatunayan nito ang isang malupit na katotohanan. Ang bentahe ng murang sahod sa mga developing countries ay pinalayas na ng Moore's Law. Habang bumababa ang presyo ng compute power, ang kompetisyon ng mga BPO na umaasa sa tao ay tuluyan ng hihinto. Para mahulaan kung gaano katindi ang pinsala nito sa labor market ng Pilipinas, kailangan nating himayin ang BPO workforce gamit ang labor economics. Hindi naman lahat ng trabaho ay mawawala sa isang gabi lang. Ang pagpapalit ay dadaan sa isang pagkakasunod-sunod base sa ROI ng technology. Maaari nating hatiin ang BPO jobs sa tatlong layer ng panganib. Ang unang layer ay ang the easily eaten, yung mga trabahong puro rules at paulit-ulit. Ang pangalawa ay ang the heavily supported, kung saan tao pa rin ang nagde-decide pero may AI assistant na nagpapabilis sa kanila. Ang pangatlo ay ang the hard to replace, yung mga trabahong kailangan ng matinding emosyon, negosasyon at crisis management. Ang pagintindi sa tatlong layer na ito ang susi para sa mga policy makers ng Pilipinas para makagawa ng survival strategy dahil bawat grupo ay magkakaroon ng magkakaibang kapalaran sa susunod na dekada. Simulan natin sa layer 1, ang mga trabahong unang lalamunin ng AI. Ito ang ilalim ng BPO pyramid kasama ang data entry, level 1 tech support, scheduling at FAQs. Sa madaling salita, sila ang mga human routers, tagatanggap ng info at tagapasa sa iba base sa rules. Sa panahon ni OpenClaw, ang pagpapanatili ng tao sa mga pwestong ito ay hindi na praktikal. Kayang basahin ng AI ang libu-libong handwritten invoices gamit ang OCR, i-classify sila at input sa ERP ng may 99.9% accuracy sa isang kurap lang. Sa level 1 tech support naman kung saan binabasa lang ng agent ang troubleshooting script, hindi lang script ang binabasa ng AI kundi kaya rin niyang mag-run ng diagnostic tests sa system ng customer. Malaking bahagi ng BPO job sa Pilipinas ay nasa layer na ito. Ang pagbagsak nito ay hindi dahan-dahan kundi isang cliff edge drop o biglaang pagdausdos kapag natapos na ang mga kasalukuyang contract at nag-decide ang mga Western companies na huwag na itong i-renew. Ang epekto nito sa ekonomiya ay lalampas pa sa mga nawalang trabaho sa opisina. Ang BPO industry sa Pilipinas ay may malaking multiplier effect. Sa bawat isang BPO job, may 3 hanggang 4 na iba pang trabaho ang nasusuportahan sa informal sector. Isipin niyo yung mga jeepney driver na naghahatid ng mga night shift workers. Yung mga sari-sari store na bukas, 24,007 sa tapat ng mga building, yung mga boarding house, at pati mga laundry services. Kapag nawala ang mga trabahong ito, ang disposable income ng bagong middle class ay maglalaho rin. Ang daloy ng pera na bumubuhay sa mga microeconomy sa paligid ng mga PEZA zones ay mapuputol. Isang localized recession shock ito. Bukod pa dyan, ang mga layer 1 jobs na ito ang nagsilbing stepping stone para sa mga kabataang galing probinsya para makapasok sa urban middle class. Ang pagkasira ng unang baitang na ito ng social mobility ay magdudulot ng mas matinding inequality at social unrest sa hinaharap. Pag-akyat naman natin sa layer 2, nandoon ang mga heavily supported. Ito yung mga trabahong kailangan ng judgment at critical thinking gaya ng B2B sales, account management, level 2 at 3 tech support o basic credit risk analysis. Dito, hindi pa kayang sipain ng AI ang tao dahil sa mga legal risks at pangangailangan ng tiwala sa malalaking transaction. Sa halip, papasok tayo sa era ng co-pilot. Ang mga AI agents ay makikinig sa usapan ng tao at customer, i-analyze ang emosyon sa boses at magbibigay ng tips kung paano mag-negotiate o mag-close ng sale sa screen ng agent. Ang tao ay magiging human in the loop at empathetic interface na lang para i-deliver ang info mula sa AI sa mas malambot na paraan. Sa tingin ng marami, safe ang trabahong ito
at mas magiging madali pa nga. Pero ang katotohanan sa likod nito ay mas madilim pa sa inakala niyo. Ang pagsasama ng Layer 2 worker at AI agent ay lilikha ng tinatawag na cyborg worker dahil may AI brain na sila. Ang productivity ng isang cyborg worker ay tataas ng sobra-sobra. Kaya na nilang humawak ng 5 komplikadong chat ng sabay-sabay, mapapababa ang average handling time at mapapataas ang sales conversion. Pero dito papasok ang productivity paradox. Kung ang isang telco dati ay kailangan ng 100 agents para sa 10,000 tawag at ngayon dahil sa AI, ang bawat agent ay kaya nang gawin ang trabaho ng 5, ang math ay simple pero malupit. 20 cyborg workers na lang ang kailangan. Yung 80 pwesto ay magiging redundant na. Ang pagtaas ng productivity ng bawat tao ay hindi magreresulta sa mas maraming trabaho, kundi sa isang malupit na tanggalan. Ang mga agents na hindi marunong gumamit ng AI o walang galing sa pakikipag-usap ay mabilis na mawawala sa mapa. May mga optimistang ekonomista na binabanggit ang Jevons Paradox para pakalmahin ang mga tao. Sabi nila noong 19th century, noong naging efficient ang paggamit ng uling, hindi bumaba ang consumption kundi lalo pang tumaas dahil naging mura ito. Sa BPO, ang argument nila ay kapag naging mura at efficient ang customer service dahil sa AI, mas maraming kumpanya ang mag-offer ng support, kaya kailangan pa rin ng maraming cyborg workers. Pero may malaking butas ang logic na ito sa era ng autonomous agents. Sa kaso ng uling, kailangan pa rin ng tao para magpatakbo ng mga bagong steam engines. Pero sa BPO, kapag tumaas ang demand, hindi na kailangan kumuha ng bagong cyborg worker. Mag-allocate lang sila ng dagdag na cloud compute para gumawa ng libu-libong kopya ng AI agent. Ang marginal cost ng pag-scale gamit ang AI ay halos zero. Kaya ang Layer 2 workforce sa Pilipinas ay haharap sa matinding pagliit kung saan ang mga pinakamagaling na lang ang maiiwan para mag-manage ng mga super productive systems na ito. At sa wakas, narating na natin ang tuktok ng pyramid. Layer 3 ang mga trabahong hard to replace. Ito ang pinakaligtas sa bagyo ng AI. Pero nakakalungkot na ito rin ang pinakamaliit na bahagi ng BPO industry sa Pilipinas. Kasama dito ang mga escalation managers, contract negotiators, remote psychologists, at brand crisis managers. Bakit hirap ang AI dito? Dahil ang mga trabahong ito ay hindi lang base sa logic o SOP. Kailangan dito ng emotional bandwidth at tunay na empathy. Kapag ang isang customer ay nanakawan ng lahat ng ipon sa bank account, hindi niya gustong makarinig ng perpektong boses ng robot na nag-analyze ng insurance terms. Kailangan niya ng karamay, ng buntong hininga ng pag-intindi, at pangako mula sa isang totoong tao. Sa mga sandali ng matinding krisis, ang halaga ng tao ay wala sa bilis ng pag-process ng info, kundi sa kakayahang makihati sa sakit at muling bumuo ng tiwala. Kayang isimulate ng AI ang empathy, pero hindi nila ito nararamdaman. At ang tao ay may biological instinct para malaman kung peke ang kausap nila. Dahil dito, lilitaw ang konsepto ng premium on human connection. Kapag ang AI ay naging sobrang mura at kalat na, ang pakikipag-usap sa tao ay magiging isang luxury good o mamahaling serbisyo. Ang mga kumpanya ay magbibigay ng AI-only support para sa masa, pero para sa mga VIP customers o sa mga high-end services, maniningil sila ng mas mahal para lang makausap ang isang totoong tao. Ang makipag-usap sa tao ay magiging isang pribilehiyo at tatak ng premium service. Para sa BPO sa Pilipinas, ibig sabihin nito ay ang core value natin ay lilipat mula sa murang lakas paggawa patungo sa high-end empathy. Ang mga agents sa Layer 3 ay hindi mababawasan ng sahod. Sa halip, tataas ang market value nila dahil sila ang magsisilbing mukha at puso ng mga global brands. Pero ang pag-train sa isang data entry clerk para maging isang empathetic crisis negotiator ay hindi magagawa sa loob lang ng ilang linggong training. Kailangan dito ng matinding pagbabago sa soft skills, critical thinking, at emotional intelligence. Ang pagbabagong ito ay magreresulta sa pag-iba ng hugis ng BPO industry.
Sa loob ng 2 dekada, ang BPO workforce ay parang tradisyonal na pyramid. Malaking base ng entry-level workers, katamtamang gitna, at maliit na tuktok. Ang business model ay nakabase sa FTE o bilang ng tao, habang mas maraming tao, mas malaki ang kita. Pero dahil sa AI, ang pyramid na ito ay nagiging hugis hourglass o diamond. Ang ilalim ay kinakain ng automation, ang gitna ay kumukonte dahil sa cyborg effect, at ang trabaho ay naiipon sa high-level expertise at AI management. Ang pagbagsak ng FTE pyramid ay nangangahulugang kailangang baguhin ng mga BPO companies ang paraan nila ng pagkita ng pera mula sa pagbebenta ng oras ng tao patungo sa pagbebenta ng business solutions o BPaaS business process as a service. Para sa macroeconomy ng Pilipinas, ang pagbabagong ito ay parang isang time bomb. Tingnan natin ang ating balance of payments. Ang kita mula sa BPO, kasama ang remittances ng mga OFW, ang dalawang haligi na sumasalo sa ating trade deficit dahil sa pag-import natin ng langis at pagkain. Kung ang kita sa BPO ay biglang bumagsak dahil mas pinili ng West ang AI agents, haharap ang Pilipinas sa isang matinding current account deficit. Ang piso ay hihina, tataas ang presyo ng mga imported na bilihin at bababa ang purchasing power ng mga tao. Bukod pa dyan, ang libu-libong kabataang may pinag-aralan pero walang trabaho ay magiging malaking pabigat sa social welfare. Ang ating demographic dividend o ang dami ng ating mga kabataan ay baka maging demographic burden kung hindi makakagawa ang ekonomiya ng sapat na high-quality jobs para sa kanila. Hindi lang ito problema ng tech, ito ay usapin ng national economic security. Sa gitna ng kadilimang ito, may isang tanong. Magagamit pa ba natin ang ating alas na English? Ang kasaysayan natin sa ilalim ng Amerika ay nag-iwan sa atin ng economic moat sa customer service. Pero pinatag na ng AI ang moat na iyon. Ang voice synthesis at real-time translation ngayon ay hindi lang marunong mag-English. Kaya nilang gayahin ang tono at emosyon ng customer at kaya nilang magsalita ng British English, Spanish o French nang walang kahirap-hirap. Ang galing sa lengguwahe ay hindi na exclusive sa tao. Naging basic software feature na lang ito. Kapag ang English ay naging commoditized o parang asukal na lang na kahit saan meron, hindi na pwedeng ibenta ng Pinoy worker ang pag-i-English bilang main product. Ang labanan ay lumipat na mula sa lengguwahe patungo sa logic at system management. Kung magaling ka lang mag-English, papalitan ka ng AI na perpektong mag-English. Pero kung alam mo kung paano kontrolin at i-optimize ang AI na yan, ikaw ang magiging lodi sa bagong era. Ang transition na ito ay nangangailangan ng bagong skill set. Ang mga BPO workers sa future ay hindi na tatawaging customer service representatives, kundi AI agent managers o prompt engineers. Ang trabaho nila ay hindi na ang sumagot ng email, kundi ang mag-supervise ng isang hukbo ng AI agents na gumagawa noon. Sila ang mag-analyze kung bakit pumalya ang AI sa isang usapan, maghahanap ng butas sa vector database, at mag-adjust ng prompts para hindi na maulit ang mali. Sila ang magiging AI Quality Assurance, AI, para siguraduhing hindi nagha-hallucinate ang AI o lumalabag sa rules. Ito ay paglipat mula sa doing patungo sa managing sa ekonomiya. Itinataas nito ang manggagawa sa value chain. Pero ang barrier to entry dito ay mas mataas. Kailangan ng system thinking, basic coding logic, at matalas na data analysis. Hindi na ito pwedeng-pwede na. Ang hamon ng upskilling sa milyon-milyong tao ay isang dambuhalang gawain para sa Pilipinas. Hindi ito madadaan sa pa-seminar lang ng Excel o basic communication. Kailangan ng major surgery sa ating education system. Ang mga university at vocational centers ay dapat nang magturo ng AI interaction, big data management, at AI ethics sa kanilang core curriculum. Pero alam naman natin ang education system sa mga developing countries ay parang pagungkong kumilos kumpara sa tech. Habang si OpenClaw ay nag-update overnight, ang pagbabago ng curriculum ay inaabot ng taon at hindi rin mura ang access sa cloud compute at AI models para sa training. Kung walang matinding tulong mula sa gobyerno, magkakaroon ng malaking skills gap.
Ang mga may kaya ay magiging AI elite, habang ang milyon-milyong mahihirap ay maiiwan sa mga trabahong manual na maliit lang ang sahod. Sa laban na ito, ang papel ng gobyerno at malalaking BPO companies ang magpapasya. Ang PEZA at DTI ay hindi na pwedeng umasa sa murang sahod para makaakit ng FDI. Sa halip, dapat nilang baguhin ang tax incentives para hikayatin ang mga kumpanya na magtayo ng R&D at AI Centers of Excellence dito sa Pilipinas. Dapat bigyan ng tax credits ang mga BPO na nag-invest sa pag-train ng kanilang staff para maging prompt engineers. Sa panig naman ng mga BPO companies, kailangan nilang kainin ang sarili nilang kita o i-cannibalize ang sariling revenue. Ibig sabihin, sila na mismo ang dapat mag-offer ng AI automation sa kanilang mga kliyente. Mas maliit man ang bilang ng tao, bawi naman sila sa software licensing fees, maintenance at strategic consulting. Kailangan nilang mag-evolve mula sa pagiging manpower provider patungo sa pagiging strategic tech partners. Ang future ng BPO ay hindi ang pagkawala ng tao, kundi ang paghahari ng AI-augmented operations. Dito, ang mga AI agents gaya ni OpenClaw ang magsisilbing infrastructure layer na gagawa ng 80% ng trabaho. Ang natitirang 20%, yung mga komplikado at kailangan ng puso, ay mapupunta sa mga elite human experts. Pati ang pricing model ay magbabago. Hindi na magbabayad ang kliyente kada oras ng tao, kundi base na sa outcome o resulta. Halimbawa, ang isang bangko sa Amerika ay magbabayad na lang para sa bawat loan na na-approve ng tama kahit pa AI o tao ang gumawa noon. Ang paglipat sa BPaaS model na ito ang magliligtas sa mga BPO companies mula sa trap ng mababang profit margin at magbibigay sa kanila ng pagkakataon na kumita ng malaki mula sa productivity na hatid ng AI. Ito lang ang tanging paraan para lumago ang kita habang kumakaunti ang headcount. Ang kailangan gawin ng Pilipinas ay simple lang sabihin pero mahirap gawin. Lumipat mula sa pag-export ng manpower patungo sa pag-export ng brainpower. Ang BPO ay dapat maging KPO o Knowledge Process Outsourcing. Imbes na basic accounting, dapat predictive financial analysis na ang inaalok natin. Imbes na level 1 tech support, dapat cybersecurity analysis. Imbes na medical data entry, dapat clinical trial data analysis. Ang KPO ay nangangailangan ng mataas na pinag-aralan, independent reasoning at galing sa paggamit ng advanced AI tools. Kahit hindi ito kasing dami ng trabaho sa tradisyonal na BPO, ang value add ng bawat tao ay mas mataas. Magbabago rin ang hitsura ng ating mga lungsod. Ang mga higanteng seat leasing centers ay mapapalitan ng mga high-end co-working spaces, R&D labs at AI command centers. Sa global stage, ang pagsikat ng AI agents gaya ni OpenClaw ay hudyat ng pagtatapos ng era ng labor arbitrage. Sa loob ng 30 taon, ang puhunan mula sa mayayamang bansa ay dumaloy sa mga mahihirap na bansa para sa murang tao. Pero kapag ang server sa Silicon Valley ay kaya nang gawin ang trabaho ng 10,000 tao sa Manila sa mas murang halaga at mas mataas na accuracy, ang perang yan ay babalik sa West. Tinatawag itong reshoring o AI shoring kung saan pinapalitan na ng software ang mga foreign contractors. Hindi na geography ang batayan ng kompetisyon, kundi energy at compute power, pero hindi naman gumagana ang AI ng mag-isa. Kailangan pa rin ito ng tao para sa supervision, cultural adjustment at ethics. Ang chance ng Pilipinas ay ang maging pinakamagaling na tagahawak ng renda ng mga AI machines na ito sa mas murang halaga kaysa kung gagawin ito ng mga Western companies sa sarili nila. Sa madaling salita, ang BPO industry ng Pilipinas ay nasa harap ng pinakamalaking desisyon sa kasaysayan nito. Si OpenClaw at ang mga autonomous agents ay hindi lang basta uso. Sila ang mga machine na muling bubuo sa konsepto ng kapitalismo at trabahong opisina. Hindi mamamatay ang BPO, pero ang lumang anyo nito, yung mga kwartong puno ng taong parang robot kung kumilos, ay siguradong mabubura. Ang survival ay nakadepende sa bilis. Kaya ba nating i-upgrade ang ating mga manggagawa mula sa tagasunod ng utos patungo sa AI masters bago pa maputol ang mga kontrata? Sa bagong era na ito, hindi parurusahan ng mahina sa English, kundi ang mabagal mag-adapt sa tech. Sa mundong kaya nang gawin ng AI ang lahat,
Ang tanging halaga na lang ng tao ay ang kakayahang humawak ng komplikadong bagay, tunay na empathy at walang tigil na pagkatuto. Ang tunay na nakakatakot ay hindi ang pagiging mukhang tao ng machine, kundi ang pananatili ng tao na parang machine. Ang mga makakawala sa ganyang mindset ang siyang maghahari sa bagong panahon.